Ano nga ba ang meron dito sa ancient mural na to? Nadagdagan na naman ba tayo ng mga tanong? O ito na yung inaantay nating mga sagot para sa mga napakatagal na nating inaantay na malaman sa One Piece. Iisa-isahin natin ang mga drawing na yan. Pero bago yun ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang kwento ng One Piece ay sa ngayon ay mas palupit na ng palupit dahil marami nga tayong mga nasasaksihan ng mga laban at mga revelasyon sa mga nagdaang chapter. Magmula sa Egghead Island ay inumpisahan ito ni Vegapunk sa pagpapakilala ng Mother Flame sa Punk Records at kay Emmet. At andito na nga tayo sa Elbap na nararamdaman na din natin ang isa-isang paglabas ng mga sagot patungkol sa mga tanong na matagal na nating gustong malaman. At natong ang chapter na dumaan ay marami nga ang nasurprise sa inilabas ni Oda Sensei na patikim sa mga nangyari noong Void Century at mga mangyayari pa lang na mga kaganapan. Ang tinutukoy ko nga dito ay yung laman ng Harley Text at yung mural na nakita nila Frankie doon sa puno ng Adam Tree. Sobrang dami nga ng mga impormasyon patungkol dito sa nabasa ni Robin at lalo na doon sa nakita nila Frankie na drawing. Isa na naman kayang mga tanong na magpapasakit sa ulo natin o ito na yung mga sagot sa iilan sa mga tanong natin. Iisa-isahin natin yung mga parte ng drawing. Yung mga tao, mga nilalang, mga gusali at kung ano-ano pang mga bagay na nasa mural. Susubukan nating bigyan ng sagot ang mga nakikita natin. Dalawang parte ang gagawa natin ng paliwanag. Itong sa kabila na may parang seeking at may mga building. At dito sa kabila kung nasan sila Nika at ang kalaban nila na mukhang si Imu. Umpisa na natin. Dito sa bahaging to ay mas makikilala natin kung ano ang mga meron at nangyari sa panahon ng Void Century. Makikita natin dito ang city na syempre ito yung Ancient Kingdom. Kita naman natin na advance nga yung syudad na to. May mga mechanical at may mga usok na lumalabas sa mga building. May mga taong nagtatrabaho, nag-aasikaso sa city. At buhay nga ang industriya ng negosyo at kalakal nitong Ancient Kingdom. At ito, napansin ko din na kaya advance masyado ang city na to ay dahil dito sa parang minimina ng mga tao sa ilalim ng lupa. Nakita nyo yung hawak ng mga tao sa parang elevator na to? Para siyang energy orb at minimina nga nila to para gamitin nga sa Ancient Kingdom. Ito din siguro yung sinasabing energy source ni Vegapunk na kapag napamahagi ito sa buong mundo, masasagana nga ang buhay ng mga tao at ibang lahi dahil 'di ba yung Egghead Island ay sinasabi ni Vegapunk na katulad na city ng Ancient Kingdom pero mas advanced pa nga daw yung nasa Ancient Kingdom na yon. At yung energy source nga ni Vegapunk ay yung Mother Flame na mukhang katulad nitong nakikita nating minimina ng mga tao at ginagamit nga nila sa city na to. Puntahan naman natin itong dalawang halimaw na nasa magkabilang gilid nitong bahagi na to at sa tingin ko nagre-represent sila sa mga ancient weapon katulad na lang nitong parang seeking na to. Siya yung Poseidon at itong parang dragon ay yung Uranus. Malamang na itong mga to yung naglaban nung First World na syempre kasama si Nika at dahil sa napakatinding labanan masyadong nasira yung mundo kaya puro kaguluhan. Nabalot ng takot ang mga tao at ibang nilalang. Dito naman sa bahagi na to mapapansin natin na may mga barko at may mga hayop. Yung mga tao nga na to parang nakapila sila pasakay nga dun sa barko. Sa tingin ko ito dapat yung nangyari nun o mangyayari sa future. Dahil 'di ba yung Fishman Island ay pinangako nga ni Joy Boy na iaahon niya sa ibabaw yung mga fishman at mga merfolk para nga mas mabuhay sila ng maayos at walang pangamba. Pero hindi nga natuloy dahil natalo si Joy Boy at hindi natupad ang pangako. Napansin ko din na andito si Sunisha at may angel nga doon malapit sa barko. Meron ding parang hari ang nandun sa tuktok ng elepante. Tingin ko lang dito kay Sunisha malamang to na tutulong to para maiahon yung Fishman Island sa ibabaw. Dahil tingnan nyo, may tali nga yung barko at parang hinihila nga nitong si Sunisha. At yung laman nga ng barko na yan ay yung mga merfolk, mga fishman at yung mga hayop na nasa Fishman Island. O pwede din na kaya may Noah na barko ay ito yung naisip ni Joy Boy nun para masagip ang lahat ng may buhay sa mundo. Dahil nga 'di ba sabi ni Vegapunk na tumataas ang level ng tubig ng dagat at kapag natuloy ang gera na mangyayari sa future ay mas tataas pa at yung mga mabababang lugar ay mawawala na sa mapa. Itong parang hari, hindi ko sure kung si Joy Boy to pero parang si Joy Boy at parang pinapatamaan siya nung barko na to na lumilipad na alam na natin na kamukha ng sasakyan ni Enel. Di kaya yung gumagamit dati nung sasakyan ni Enel ay ito yung nakapagpabagsak kay Joy Boy o ito yung ginamit para talunin si Joy Boy. Itong nasa gitna na puno parang hati siya para sa akin. Kalahati ay puno ng Adam at yung kalahati ay Eve. Dahil yung parang ugat niya sa ilalim nakakonekta siya doon sa barko ng Noah na syempre papuntang Fishman Island. Ito ang iiwan kong tanong mga katambay para sa bahagi na to. Ano sa tingin nyo yung mga parang orb na to? Energy source o weapon? Malamang kasi na ito yung dahilan kaya ganon ka-advance ang Ancient Kingdom. Okay, sa kabila na tayo dito sa naging digmaan na posible ding mangyayaring digmaan sa future. Makikita natin dito
ang mga drawing ng iba't ibang mga lahi na nasa mundo ng One Piece. Katulad na lang nitong mga giant. May dalawang giant nga dito sa mural. Itong normal na giant at itong kamukha ni Loki na giant na may ancient giant blood nga dahil mas malaki nga ito at may sungay. Andito din yung Iron Giant na ito nga ay si Emmet nun dahil mukhang sa eksena na to, ito yung panahon ni Joy Boy na kasama niya yung Allied Forces para nga labanan itong halimaw na to na mukhang si Imo talaga. Itong may pakpak na tao, sure na Lunarian to dahil meron nga siyang itim na pakpak at may apoy nga ito malapit sa ulo niya. Itong balyena na parang kamag-anak ni Laboon, may mga nakasakay nga ng mga tao. Siguro kasama din sila sa gera at ang galing yung mga island whale kasama din sa labanan. Malaking tulong din kasi itong nilalang na to, di ko sure kung mink o para siyang Zoa na devil fruit user. Pero mas doon ako sa Zoa na awakened kasi nga may espada siya at para siyang wolf. Saka kasi may mink na dito kaya malamang na to na Zoan devil fruit user to. Ito naman parang katulad to nung plug ng Alabasta. Meron nga ding mga nakasakay na tao at isa na dito ay babae na malamang na ito si Queen Lily ng Alabasta. Andito din yung Tontata tribe kasama din sa gera nun at syempre ang ancient weapon na Poseidon na Mermaid Princess. Andito din na may kasama ngang malaking isda na syempre si King yan. Ang lahi ni Momonosuke na Kosuki clan kasama din. Ayan, halata naman na may hawak na katana yung tao na to. At dun sa dulo ng bangka ay may shuriken na mukhang ninja tong isa. Itong mga nasa baba malamang na iba't ibang mga tribo ng tao. 'Di ba marami mga tribo ang nakilala nila Luffy. Katulad na lang ng mga nasa Skypiea at syempre ang pinaka-leader ng alliance na to si Nika o si Joy Boy na pwede ding si Luffy. Dahil 'di ba sabi ko nga na pwedeng ito yung nangyaring gera nun pero posible din na ito yung prophecy na sinasabi ni Saul na mangyayari sa Third World na ang kalaban nga nila dito ay si Imo na ito nga siya ang malaking demonyo na nilalang at hawak pa nga nito ang isang araw. Maraming pwedeng ibig sabihin tong larawan na to. Pwedeng hawak ni Imo yung Mother Flame o nasa madilim na yugto pa rin ang mundo dahil nga kay Imo at sa world government na para matigil to ay kailangan matalo ng mga bida natin itong si Imo. Napansin ko din itong malaking bangka na nasa ilalim nitong demonyo na to. Parang kakampi sila nitong nilalang na to. At mukhang ito yung mga taong kumampi at lumaban nga sa Ancient Kingdom nun. Okay Joy Boy, kung titingnan nga natin 5 yung nasa barko, yung isa parang tumalon o umalis sa barko. Itong 5 natira mukhang ito yung Gorosei. Pero sino yung isang tumalon? Naisip ko nga dito, siguro dati 6 yung Gorosei na tinatag pero yung isa nga umalis. Dahil siguro kala niya maganda yung hangarin ng mga to, may masama palang balak at gusto ngang sakupin ang mundo kaya umalis itong isa. Tingin ko nga din si Queen Lily yung nagre-represent dito dahil 'di ba si Queen Lily dapat nasa Marijoa yan. Kaso tumanggi siya. Kaya yung Alabasta nasa ibaba pa rin at ang Nefertari family ay hindi naging Celestial Dragon at sinasabi nga ng ilang mga Gorosei na traitor si Queen Lily. Ibig sabihin sumali siya kila Joy Boy kaya makikita din natin siya doon na sumugod nga dito sa halimaw na to. Pero kayo mga katambay, 6 kaya talaga ang mga elder nun dahil sa nakita natin sa mural na to. Itong mural na nakita natin ay kung talagang iintindihin natin, maraming sagot ang maibibigay sa atin. Isa na dyan yung paparating na mga laban dahil nakita natin may Allied Forces na posibleng sa huling laban yan ang mga makikita natin. Yung sa kamukha lang ni Loki, natuwa ako kasi mas sure ngayon na itong si Loki malaki ang magiging ambag niyan sa mangyayari sa buhay ni Luffy. At naniniwala ako na yung mga kwento kay Loki na walang hiya at malas ay magkakaroon ng linaw yan kung bakit at kung ano talaga ang nangyari nun sa insidente kay King Harald. Kasi malamang na to na pagbintangan lang si Loki. May mga paglilinaw din tayong nakita katulad na lang din nung sa Ancient Kingdom. Parang ang nangyayari nun sa lugar na yon ay gumagamit sila ng mga alipin para nga mas umunlad sila. Kaya din siguro tumiwalag o lumaban si Joy Boy. Siguro dahil din doon sa di makatao na pagtrato sa iba. Nakita din natin itong nilalang na to na i-assume natin na ito yung totoong anyo ni Imo. Hindi pa man talaga malinaw pero asahan natin na nakakatakot yan. Tingnan na lang natin yung itsura ng mga halimaw na anyo ng mga Gorosei at ikumpara natin kay Imo. Mas nakakatakot at mas malala ang makikita natin sa anyo ni Imo. Panghuli ay yung mga kataga na sinabing they would not meet again. Malamang na ilan sa atin ang iisipin ay sila Nika at si Imo. Posible din ito pero ang mas pasok dito ay itong dagat ng mundo. Bakit? Dahil 'di ba hindi magkakarugtong ang mga dagat sa One Piece at may mga nakaharang pa katulad na lang ng Grand Line at itong napakalaking Red Line. Kapag siguro nasira na yung mga harang na yan ay magiging totoo yung sinabi na prophecy sa Third World na surely they would meet again na ito nga yung karagatan ng mundo. Ano sa palagay nyo? At habol ko lang na ang ganda lang ng binagsak ni Oda Sensei na mga impormasyon para sa atin na ito din kasi yung hinahanap natin sa mga nagdaang mga panahon na kung ano ba talaga ang mga nangyari sa Void Century.
Century. At ito nga, pinakita niya, pero ginawa pa rin niya na mas kakaiba. Yung mag-iisip pa rin tayo kung ano ba tong bagay na to o ano tong mga nilalang na to. Ang galing lang ng pagkaagawa ni Oda Sensei dito sa mural na kahit ang daming impormasyon na nilabas at nakakalito na still nag-e-enjoy tayo sa pagtuklas pa ng sagot para sa mga parating na chapter. Okay, yan ang paliwanag natin sa mga bagay-bagay sa mural ng Void Century. Marami pa ang mangyayari kaya abang-abang na lang mga katambay. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!